Morales final 40 kilometers during that time at talagang doon namunini ng oras itong si Jude Yung. Yes, as far as I remember, Coach AG, parang 20 kilometers pa lamang yung karera, kumawala na itong si Judayong at sumusunod nga sa kanya. Ang dumikit lang talaga ng sa kanya si John Paul Morales. Unfortunately, si John Paul nagkaroon ng crash na Final 200 sa dulo ay sa kanyang likuran, kaya doon nagsimula naman yung kanyang crash. And now nasaan na tayo? So about 3 minutes and 45 seconds pa rin. So magbabago yan anytime soon. At itong si John Paul, speaking of John Paul Morales at Mervin Corpus, nandyan lang yan. Talagang nag-observe lang. Titingnan natin kung makapagbago. About 3 minutes and 50 seconds, ladies and gentlemen. 5 seconds ang nadagdag po. So far, ito po yung pinaka-highest lead ng lead pack against dito sa main bunch. Kung saan po matatagpuan itong si Jude Yung ng South Korea, no? Kaya kung medyo natapos ang race ngayon, talagang it will be a big advantage not just for Jonel Carcueva and the rest na nakasunod kay Jonel. Talaga pong for Filipino fans. Well, Dwayne, while nakikita natin exciting agad itong itinatakbo ng ating Stage 5, ay pasalamatan muna natin ang ating mga presenters at sponsors sa pangunguna nga ng Metro Pacific Tollways at nandyan ang NLEX, MPT South, CCLEC, MPT Asia, CCLEC, MPT Asia, MPT Digital Inc. at MPT Mobility. At of course, organized by Duck World Philippines. At ito nga, kabilang tayo sa nagbibigay na naghahatid ng informasyon sa ating mga viewers, ang Signal, no? And we are live sa Pilipinas Live. Kasama din po dyan ang MVP Group. We Are Sports, no? Meralco, Maynilad, Metro Pacific Health, Mega World, Landco, MWell, PLDT, Smart. In partnership with Cardinal Santos Medical Center, Go21 Logistics, Dongpang Motors, Victory Liner, Digital Out of Home, OOH, PSS Lai, Unilab, Huawei, Toyota. We're also supported by Microtel by Windham, Gatorade, Drive Up, R33 Cars, Ciclovia, Home Stretch, endorsed by Phil Cycling, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Commission, BCDA, and the MVP Sports Foundation. Of course, we are fueled by Clean Fuel and Caltex. Yes. Okay. Now, nandito na tayo sa San Jose, Tarlac. And nakita natin kanina may mangilan-ngilan na mga sasakyan. Pero don't worry po at kontrolado pa rin po ang ating kalye. Mangilan-ngilan lamang po yan. At meron naman po tayo mga naunang marshal na pinapatabi naman po yan. Okay, patuloy no sa paglarga itong ating 8-man lead pack. Sa mga bagong ano lang po no, mga bagong nanonood po sa atin, ang 8-man lead pack po ay kinabibilangan ng ating mga riders. Number 26 Jeremy Lizardo, number 72 Nicole Pareja, number 102 Jonel Carcueva, number 1 Erickson Lopez, number 152 Patrick Jan Pagtalunan, number 63 Ryan Mark Lago, number 11 Joseph Habinar, and number 7 Jonald Nash Lim. Ayan. So mga partners, nandito na tayo sa San Jose, Tarlac. At ito, ngayon gumagawa na rin ng move itong mga nasa peloton. Yung mga nasa huli, talagang pilit silang kumakapit kaya humahabol sila, no? Hindi sila pwedeng maiwan. Otherwise, mababawasan ng peloton at may mga maiiwan. At ide-expect nating magpakita dito ngayon itong si Mervin Corpus. Ito ang playground ni Mervin Corpus for your information from Pangasinan, from Umingan, Pangasinan. Dinadayo itong particular barangay na ito dito sa Tarlac, Ito ay San Jose, Tarlac, At ito, nagsisimula na po, medyo nakakaramdam-ramdam sila, magkakahiwalay iba-iba na. Napapansin niyo itong nasa huli, medyo pinipilit na lang dumikit dito sa mga nasa harapan niya. At clustered na po mga kaibigan na itong nakikita niyo na ito. Watak-watak na sila. At most probably, ito yung lead pack,
At still, 9 hours and 50 seconds into the competition. Humihiwalay ang isa. Humihiwalay. Binibigyan ng tubig, pampalakas, nagpapalamig. From D-Ray na mga kaibigan, if I'm not mistaken, ito si Nash Lim, nasa likod. At ito, nagpapalamig na sila ngayon para dito sa final blast dito sa San Jose, Tarlac, on the way, en route to Monasterio de Tarlac. At ito, wala pa rin tayong mga balita dito sa mga talagang ini-expect na mag-dominate ng stage na to given na may halong climb itong stage na to. No? At opportunity for the Filipinos para maka-bounce naman dito sa kalamangan. Imposing lead of 4 minutes and 30 seconds dito kay best Filipino so far na rider na si Ronaldo Oranza. Ito, nakakita natin. Excellent. Oy, si Joshua Pascual to, if I'm not mistaken. Followed by itong Standard Insurance Philippine rider, if I'm not mistaken. Si Jeremy Lizardo to. Talagang nagsasabay to sa mga coverage ko. Dito lalo pagdating sa bundok. Ano? Joshua Pascual most probably hindi may iwan dito. Pansin nyo na nagbago ang complexion. 8-man pa ba? Or may wala, 8-man pa rin ito, pero paahon na ito, no? Ang nagbabakbakan dyan, sa unahan, yung mga na-mention mo, si Junel Carcueva, at saka itong si Jeremy Lizardo. No? Alright, by the way, mention natin about Jonel Carcueva, no? 13 in individual general classification right now, behind by 5 minutes and 33 seconds dito kay Jude Yung, at itong si Jeremy Lizardo naman 16th in the general classification with 5 minutes and 34 seconds behind dito kay Jude Yung. Yes, and speaking of... Konting-konti na lang, in other words, about a minute, more than a minute na lang po mga kaibigan. Ano? Kung nagtapos tong race ito, tapos din itong si Jude Yung. Talagang para siyang nanakawan, ano? Pero nanakawan ng oras. Ito ay kung hindi gagawa ng aksyon si Jude Yung hanggang doon sa dulo. Pero kahapon nga, siya pa rin ang namuno doon sa peloton para habulin yung 8-man lead pack. So, is it going to be the same story as yesterday? Dahil nakita natin, no? Hindi basta-basta nagbibigay ang peloton, especially dun sa huling bahagi ng karera, inside 5 kilometers, pilit silang humabol. And partner, speaking of home turf, no? Hindi rin pahuhuli. Siyempre, si Ronald Oranza, currently number 2 yan, ano? Siya ay taga Villasis, Pangasinan. Yes. No? Ito namang si Aidan James Mendoza na pumapangatlo ngayon kay Jude Yung ay from Go for Good, taga San Manuel, Pangasinan naman. So, home turf din nila ito. Yes, Kaya of hindi course. basta-basta na papayagan nila na dito lang kami sa peloton. Alam nila na kailangan nilang gumalaw dito para ma-maintain yung kanilang posisyon inside the top 10. Pero unlike Ronald Oranza, itong si Aidan James Mendoza is a sprinter, known sprinter ng Go for Gold to. Most probably, talagang kahit taga San Manuel to, na diyan kilala si Marlboro Tour back-to-back champion 1981 na 82 na si Jacinto Sicam, ano? At marami pa mga riders dyan na kilala dyan around San Manuel, like itong okay. So ito na, medyo white road ang kanilang dinadaanan ngayon. Pag sinabing white road, bako-bako at rough road, ito medyo nangunguna, hindi na natin maaninag, pero this is a new complexion, ano? Kasi nakita natin si Joshua Pascual, uma-action yan, about 9 minutes behind to sa general classification from Excellent Noodles, ano? Kay Sir Alex Villanto. At kitang-kita natin na i-cover natin to. Kaya niya mag-lead ng about 5 minutes sa kanya mga contenders pag he kicks his stride, sabi nga, diba? Kayo tulad ng na-mention natin kanina, ito nga si Junel Carcueva at saka si Jeremy Lizardo, talagang ito ang dapat bumakbak sa grupong ito, itong sa lead pack na ito. Dahil they are just 5 minutes, no? 5 minutes behind from Jude Yung. Dahil si Junel Carcueva, currently number 13 lang naman ito. At itong si Jeremy Lizardo, number 16. No? At kabilang sila sa lead pack na ngayon, pilit na gusto nilang palaguin pa ng palaguin ang kanilang kalamangan sa peloton na kung saan nandoon sa kalagitnaan ng peloton nababakuran itong si Jude Yung. So as far as Joshua Pascual